po sa mga nagluluto ngayon at paubos na ang kanilang LPG, mag-ingat. Sa tulong po ng News 5 na bisto ng Department of Energy ang isang malaking planta ng LPG na nagbebenta ng mga substandard at kulang sa timbang na tangke sa Cavite at sa iba pang panig sa Metro Manila. Narito po ang aming eksklusibong report. Lumapit sa News 5 si Leonard para isumbong ang iligal umanong operasyon ng LPG refilling plant sa 13 Martires sa Cavite na masagana gas. Bukod sa Cavite, nagsusupply din umano ito sa Batangas, Laguna at ilang bahagi ng Metro Manila. Ang binibenta umano nitong LPG, kulang-kulang sa timbang. Hindi rin daw ito selyado. Matagal na rin po itong gawain itong pandurugas na ito at ito yung nagsisimula ng pagsabog ng mga pagsunog ng bahay dahil na rin sa mga peking tangke. Bit-bit ang aming surveillance camera na pasok namin ng planta. Dito namin nakumpirma ang mga kinakalawang na tangke. Pinipinturahan lang para magmukhang bago. Gumagamit din sila ng ibang pangalan tulad nitong tipid gas na hindi nakarehistro sa DOE. Nang aming ipinanood sa mga opisyal ng DOE ang video, nakumbinsi silang palpak ang planta. Yung mga ginagawa nila, ang daming mali. Substandard yun. Ibig sabihin unsafe. Pwede siyang, yun nga, pagmula ng sunog. Agad nagutos ng sorpresang inspeksyon ng DOE. Sa planta, naabutan pa namin ng truck na ito na nagmamadali sanang lumabas. Kaya ang mga tangkeng i-deliver ng truck, nagkandahulog. Sa unang tingin pa lang daw, kumbinsido na ang mga inspektor. Substandard ito, bulok na. Tapos wala siyang mga proper markings. Sa 20 tangke na inisyal na sinuri ng DOE, 8 rito ang kulang sa timbang, 16 ang walang serial number, at 2 ang hindi otorisado ang selyo. Maging ang mga tangkeng walang laman, may daya rin daw. Ang actual weight na niya is 13.8 pero ang naka-mark dito 12.5 lang. Tumangging magsalita ang operations manager ng kumpanya na si Ferdinand Pio. Well, sir, ano po muna. Dahil strike 1 pa lang ang masagana gas, naharap ito sa kasong administratibo pero sigurado raw na mabigat ang parusa sa susunod. So kung continuous yung violations, so we can only recommend to LGUs for closure ng business. Erwin Tulfo, News 5. Itinanggi ni TV5 at PLDT Chairman Manny V. Pangilinan ang balitang nakikipag-usap umano ang PLDT sa ilang bangko para umutang ng ipambibili sa GMA Network. Wala raw negosasyon para sa umano'y 12 billion peso loan facility sa ilang bangko. Hindi rin anya dapat matakot ang ABS-CBN sakaling matuloy ang pagbili ng PLDT Group sa GMA. Nauna nang sinabi ni Pangilinan na umuusad na ang pag-uusap ng PLDT Group at mga majority stakeholder ng GMA7 at may posibilidad daw na mabili ang network bago matapos ang taong ito. Kasabay niyan, pinarangalan si Pangilinan bilang Best CEO ng Hong Kong-based magazine na Finance Asia. Ibinoto si MVP ng mga investor at analyst mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Si MVP ay chairman ng Meralco, Philex Mining Corporation at Metro Pacific Investments Corporation. Bukod sa Best CEO Award ni MVP, kinilala ring Best Managed Companies ang Metro Pacific, Philex at PLDT. I'd like to think that part and parcel of the role of the CEO is to help the poor, no? Hindi lang yung negosyo nila, hindi lang yung making profit, but also as much as you can to try to help the poor and improve their lives. Mga kapatid, tuloy na po ang pagbabalik telebisyon ng News and Public Service Program na T3 dito sa TV5. Ito'y matapos magbayad ng 100,000 pisong bond ang TV5 sa Court of Appeals kanina. Isa ito sa mga kondisyon sa inilabas na temporary restraining order ng CA laban sa suspension order ng MTRCB. Paniwala ng abogado ng TV5 na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., bagamat hindi pa pinal ang desisyon sa
Kaso mahalaga ang TRO dahil kinilala ng korte na totoong nilabag ng MTRCB ang freedom of speech. Abangan niyo po ang muling pagbubukas ng pinto ng serbisyo publiko. Hatid ng T3, simula na po yan sa Lunes, alas 5:30 ng hapon, bago ang aksyon. Sa ibang balita naman, mainit ngayon sa internet ang video ng isang lolang nakaranas ng pambubuli sa kamay mismo ng mga binabantayan niyang kabataan sa loob ng school bus sa Amerika. Naomi Dairit, ikwento mo. Oh my God, you're so fat. Put the plastic back on. Can't stand looking at your face. Sinong mag-aakalang sa edad na 68 anyos, mabibiktima pa ng pambubuli ang school bus monitor sa Amerika na si Karen Klein. At ang mga nambuli sa kanya, ang mismong mga estudyanteng edad 12 hanggang 13 na binabantayan niya sa school bus. Why is there water on your face? Crying. Why? You're crying over your eyes, you dumbass. Yeah, you're crying right here. I'm crying all over. Yeah. Sa tuwing pumapalag siya, mas hinaharas siya ng mga bata. Unless you have something nice to say, don't say anything. Ilang beses din siyang kinutusan at sinundot ng mga bata. At habang napipikon si Klein, parang mas nag-e-enjoy pa ang mga bullying estudyante. What's your address so I can freaking piss off your door? Why don't you take everybody else's picture? Shut up with your face. You think gold. Mabilis na kumalat sa internet ang video. Mabilis din itong umani ng batikos. Sa interview ni Anderson Cooper ng CNN, inilabas ni Klein ang kanyang sama ng loob. I would like them to be at least kept off the bus for a year and be forbidden to play any sports. At least for a year. Bago matapos ang interview, may magandang balita si Cooper kay Klein. Southwest Airlines reached out to us today. They've been extraordinarily touched by your story. They wanted us to let you know that they'd like to send you and 9 people to Disneyland in California for 3 nights, airfare, hotel, and car all included. You gotta be kidding me. That's awesome. Bukod dito, iba't ibang grupo at individual ang nangako ng suporta kay Klein para maka-move on sa sinapit niya sa bus. Katunayan, isang fundraiser mula Canada ang nakalikom na ng $250,000 para kay Klein. Naomi Dairit, News 5. Bumuti ang kidneys pero bumalik naman ang pneumonia ni Comedy King Dolphy. Para sa latest sa kondisyon ni Pidol, may live report si MJ Marfori mula sa Makati Medical Center. MJ? Sean, parang roller coaster kung ilarawan ng pamilya Quezon ang kondisyon ngayon ni Comedy King Dolphy dahil kung kaninang umaga mabuti-buti ito. Ngayon, nalagay na naman sa alanganin ang kalusugan ni Dolphy. Mabuti na raw ang hemoglobin count niya, pero ang platelet count naman ng Comedy King bumaba raw ng husto. Bukod pa dyan, may pneumonia ulit ang Comedy King na napakahirap raw para sa isang may COPD. Ito na ang ika-11 pneumonia ni Dolphy sa nakaraang taon. Kaya ngayon, regulated na ang pwede bumisita sa Makati Med at kahit ang immediate family, hindi na pwedeng pumasok sa loob ng ICU room ni Dolphy. Sa huling beses na kinamusta siya ni Jaja Padilla kanina, nagresponde naman daw siya kahit papaano. Kaso, hindi naman alam ng pamilya kung anong gusto sabihin ni Dolphy, so ito raw yung downside noon. Dagdag pa ni Eric na unsyamisana ang 3-day dialysis ni Dolphy dahil napagod ang katawan ni Dolphy, lalo na taas-baba ang heart rate niya. Susubukan naman nila isa-ilalim uli bukas sa dialysis si Dolphy kung kakayanin ito ng kanyang katawan. Tinitiyak naman ni Eric Quezon na bagaman nahihirapan raw ang kanyang ama, Sean, hindi naman daw ito nasasaktan. Sean? Maraming salamat, MJ Marfori. Weekend na. Bukas po, mga kapatid, huwag niyo pong kakaligtaan. Ang alagang kapatid, alas 6 po yan ng umaga at sa linggo, alas 7 ng umaga. At bukas po ng gabi, alas 10:30. Ala pong tutok kasi meron po kaming pre-pageant special, yung Miss World Philippines. Yes. So wala po, panoorin nyo na lang. Di bale, sa Lunes, T3, balik po. Ayun, 5:30 po ng hapon, yung may mga problema ho dyan, muli pong bukas ang aming pinto para sa inyong mga reklamo, mga sumbong at hinaing, pati tulong ho kung kailangan nyo ng ayuda. Bukas na naman po ang aming pinto dito sa TV5.
At yan, syempre ang kalahating oras sa maaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Ako po si Cheryl Cosip. Ako naman po si Erwin Tulfo, saan man, kailanman kapatid, higit sa balita, aksyon.